Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June. So, ang gagawin ko dito, Leo, is anong gusto niyang sabihin sa'yo, and titignan natin yung past, present, future, or for the month of June situation ninyo. Okay, so Leo, hindi lahat ng Leo maka-resonate sa reading na to. So, check your placement signs. And take what resonates and leave the rest. Cross watchers ng Leo, pwede kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate Leo, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus, especially your moon sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate, okay? And kung hindi man kayo naka-resonate doon, pwedeng makontinue doon yung reading niyo. So, just check your placement, guys. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? May nahulog ng isa. So, ito na yung kukunin natin. And let's start. Nahirapan ako nung nawala ka. So, Leo, let's see. Nahirapan daw siya nung nawala ka. Let's see first kung anong nangyari in the past. What happened in the past? What happened in the past? Okay. The Page of Wands, the Four in reverse, the Four of Cups in reverse, and the Ten of Wands. With the bottom of the deck, the Temperance card. Okay. So, Leo, you might be dealing here with the Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus. But anyway, in the past pa lang, parang wala na ako nakikitang communication sa inyong dalawa. Sa past pa lang, parang it's either on and off yung communication ninyo or wala talaga at all. May mga clarities kasi in the past or may mga nabitawan ng salita, masakit na salita in the past. Kaya medyo para sa'yo mabigat yung sitwasyon or mabigat yung sitwasyon ninyo in the past, parang feeling of parang one-sided relationship, ikaw na lang yung nagpapasan ng problema ninyo, and seems like your person is like parang easy-go-lucky, hindi masyadong pinipay attention yung problem ninyo or something like that. And dito kayo nagkakaroon ng imbalance connection. Might be dahil sa mga may nalalaman na, dahil sa parang hindi na talaga nagkakaunawaan pa, or dahil sa mga masasakit na mga nasabi. So, this is what happened in the past. Kaya one of you walk away emotionally. No, one of you walk away calmly para wala na lang away. Umalis na lang ng kalmado dito sa sitwasyon na to. Nakapag-decide na umalis. Might be feeling ko ikaw yung umalis. Dahil sa nagkaroon ata ng clarity. It's either way, ikaw or siya. Pero feeling ko ikaw. Nagkaroon ng clarity sa'yo na may iba. Sana lang hindi nabuntis. Pero sana lang, just iba lang. Pero yung buntisan, hindi para sa lahat. Basta nalaman mo, nagkaroon ng clarity dito. And it makes you parang feel stressed so much na
It's either na dahil sa naging option ka lang or dahil sa may option yung relasyon ninyo. Pero hindi mo matanggap because you wanted a new beginning with this person. Akala mo sobrang responsible niya na tao na hindi siya gagawa ng mali. Na alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano yung mali. But then, nangyari ito. So, let's see at this present situation. I can see also Aquarius sign, Libra, Gemini. What is happening in this present situation? Okay. So, I can see here at this present situation, okay. So, yung umalis ka, hindi yon hiwalayan nung in the past. So, nung umalis ka in the past, hindi siya hiwalayan. Umalis ka lang para walang gulo. Umalis ka lang or umalis ka na lang dahil sobrang na-disappoint ka. Pero, I think may dumating din sa point na nagkabalikan din kayo. In this present situation kasi, parang kayo pa din. Or kayo ulit. But puno siya ng pag-aaway eh. Puno siya ng pagod. Yung mga nangyayari sa inyo, imbalance connection. Pero andun sa point na kayo pa rin. Madami na kayong pinagdaanan nito. Feeling ko nahirapan ako nung nawala ka kaya bumalik siya and however tinanggap mo. Pero yun na nangyayari is, nagkakaroon na, parang blurred na yung relationship na may future pa ba to or wala na. Hindi na sure. You know, parang feeling mo madami nang tinatago. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi si Leo, okay? Parang ang dami ng pangako na hindi natutupad. Palagi na lang yung away yung nakikita ko dito. Masakit magsalita yung person mo. But the thing here is, nagkakabalikan kayong dalawa. This person is still trying his best. Na siguro nasa point kayo ngayon ng away-bati na sitwasyon lagi yung relasyon ninyo. Wala naman ako nakikita ang third party, pero yung away-bati lang. Siguro trust issue. Wala nang tiwala, palagi nagtatanong, palagi nagdududa na. Pero your person is trying his best or gaining his strength to fix things every time para maging masaya lang kayo. At the end of the day, could be something like that. Nagiging matured enough siya dito to handle this situation na ganito. Siguro dahil na din sa before na nangyari, alam niyang pagkakamalian niya, nawala na yung trust mo sa kanya, kaya tinanggap niya to at pinipilit niya na lang ine-explain sa'yo lagi. And hindi siya umaalis this time. So, let's see. Let's clarify. Okay.
So there is a possibility that might be you are married, kaya kailangan yung magkabalikan, kailangan yung ayusin to dahil may pamilya kayo, married kayo. So kahit away-bati kayong dalawa, kailangan nyo pa din magsama dahil sa alam niyo yung responsibility ninyo. So, nagkakaayos pa din kayo at the end of the day, or yung person mo, inaayos niya pa din yung sitwasyon. So, feeling ko dito, nagkaroon ng third party in the past. Pero at this present situation, wala na. Ado na lang sa point of away-bate. Dahil sa issue, trust issue, nagiging imbalance na yung sitwasyon. But the thing here is na parang palaging naayos every time. So, kasi namimiss ka niya. Ayaw niyang mawala ka. Nahirapan siya pag wala ka. What is your fear in this relationship or kind of situation? Ano yung fear mo dito sa sitwasyon na meron kayo? May takot ka na baka niloloko ka na naman ulit. So, kaya palagi kang parang parang may trust issue na talaga dito. Palagi na lang kayo nag-away. Every time. And nahulog talaga siya sa hindi pagkakaunawaan. So, kasi takot ka na baka nilokohin ka na naman, parang ginagawa ka naman tanga ng person na to. Something like that. So, this is your fear. Nauna ko yung fear. Okay. And anyway, tingnan natin yung hope mo. What is your hope? Hope mo na maging strong ka na person. Hope mo na sana madali lang ang lahat para sa'yo. Like, sana, kung sakaling ganito yung nag-aaway kayo, madali ka lang gumib up at madali mo lang putulin yung sitwasyon or yung person na to, pero hindi ganun kadali. Dahil siguro nga asawa mo to, may pamilya kayo. Pero yun yung hope mo, na sana maging strong ka to handle the situation, this kind of situation na palagi kayong away-bate. And hoping na andun ka sa point na hindi ka matatakot in any challenges na mangyayari sa inyo. So, tingnan natin. Bakit siya nahihirapan nung nawala ka? Dito, nabibigatan siya, nahihirapan siya. Bakit siya nahihirapan nung nawala ka? Parang para sa kanya, hinihintay ka pa din niya nung nawala ka. And kahit away-bati kayo, kahit nagkakaroon kayo ng conflict nito, kahit noon pa, mahal ka pa din niya eh. Kaya hindi sa nahirapan siya in anything. Nahirapan siya dahil mahal ka niya. Kaya he's willing to always
one thing na magkaayos kayong dalawa. Willing pa din siya talaga to move forward towards with you. Siguro nung time na yon before, nung nawala ka, might be buntis ka, dinadala nyo yung anak ninyo, kaya ayaw niyang mangyari yun. Nung time na siguro naghiwalay kayo. So, nung time na may umalis or umalis ka. So, gusto naiisip niya na gusto ko ng changes, gusto ko makipag-ayos, gusto ko maging magbalikan kasi nahirapan siya nung nawala ka dahil sa sorry about that, dahil sa mahal ka niya, of course, at sa responsibility na dinadala na meron siya sa'yo. So let's see about sa future, ano yung pwedeng mangyari sa future or this coming June. So, hindi ko pala nasabi ano yung you might be dealing with, right? You might also be dealing with Capricorn. You might have a Capricorn in your chart. Check your placements. You might have an Aquarius in your chart. Libra or Gemini, check your placement. Ano yung pwedeng mangyari in the future? So, in the future, mamahalin ka pa din ng person mo in the future. Feeling ko kasi dito, andun ka pa din sa point na papakiramdaman mo pa din about this option or third party na dumaan sa buhay ninyo. Andun ba din sa point na hindi pa din nawala yung trust issue mo dito? Pero nakikita ko in the near future, even if ganito, nababalanse naman yung sitwasyon ninyo. So, nakikita ko pa din may nakikita pa din akong happiness in the near future na mangyayari sa inyo dahil hindi ka naman titigilan ng person na to eh. Like, hindi ka niya iiwan dahil mahal ka niya. So, he will going to gain his strength to transform or to have a transition in his life na to prove you talaga na hindi na ako yung dati. Kung nagkaroon man ako ng iba, wala na sa akin yun before. Wala na sa akin yun ngayon. Kahit ilang beses mo pang kahit ilang beses ka pang makiramdam na meron or wala. Ilang beses mo pa kung itulak na meron or something. I will going to gain my strength na ipakita sa'yo to give you the clarity that wala na. Pero minsan kasi nakikita ko dito, medyo magkakaroon pa talaga kayo ng worse, parang worse na sitwasyon sa relationship ninyo. Might be betrayals baka in the future. Dahil sa parang guidance na to eh. Parang guidance na to para sa inyo, Leo. And cross watchers. Na sa ganitong sitwasyon na meron kayo away-bati, huwag kayo masyadong kampante. Kasi pwede kasing mangyari na sa ganito mapagod si partner or ikaw ba yung mapagod. May isa sa inyo dito na mapagod talaga sa away-bati ninyo. Pwedeng hindi parang makakaisip yung isa na hindi na talaga tayo nagkakaintindihan pa, so kailangan natin ng maghiwalay. Baka darating kasi sa point na ganun yung mangyari. Isa dito sa inyo talaga is trying so hard to show na wala and gusto kong ayusin ng lahat. And
patience nakita ko dito. So, pwedeng vice versa to, okay? Pero, pag lagi nyo itong gagawin, pag laging, sabi natin na, pag walang pagbabago, yung away bati, pag hindi kayo magkakaroon ng changes sa relasyon ninyo or sa pagsasama ninyong dalawa, parang magiging kampante ka lang na mahal niya ako, hindi niya ako iwan kasi nagsisi na yan, natakot naman niya na mawala ako. Baka isang araw, tuluyan lang talaga mawawala to. So, minsan kasi we need to take care of our relationship as well. Marriage, you know, commitment, na wag naman hahantong sa point na magiging kampante tayo dahil sa mahal tayo ng isang tao. Magiging kampante lang tayo na awayin sila, ng awayin dahil alam natin hindi sila aalis. Minsan, bigyan din natin ng happiness, bigyan din natin ng surprises, bigyan din natin ng to show them that we also care and we also love. Not to the point na nagkamali na sila minsan habang buhay mo ng parusahin na, you know, dahil nagkamali minsan tapos pinatawad mo, is lagi mo nang kukulitin na meron. Dahil pwedeng mangyari yun, magkakaroon talaga. Because you manifest that eh. So, if nangyari na nga to before na merong other party involved, pero binalikan mo din naman, so try to, don't waste your time na palagi na lang kayo nag-away, palagi may trust issue, at wala nang tiwala pa. And yung partner mo is dahil nga nagkamali siya is may iintindihin niya na lang kasi nagkamali siya eh, kasi baka naging ganun ka dahil sa ginawa niyang kasalanan. But the thing here is may time na kung masyado kang naging confident na ganun yung situation ninyo, darating yung araw na mapapagod din naman yung tao. Wala namang perfect eh. So, while nasa point pa kayo ng sitwasyon na kayo pa din, kahit palagi kayo hindi nagkakaunawaan, palagi kayo nag-aaway because of the trust issue, or parang dahil sa wala ka ng tiwala, trust issue, try to think first kung ano yung mga pinagdaanan ninyo, saan kayo nag-umpisa, at yung mga nararamdaman ninyo sa isa't isa before na gawin ito. Okay? Para hindi kayo hantong sa siwalayan kasi there is a possibility baka hantong kayo sa siwalayan. So, that is my reading for you, Leo. Thank you and God bless.